Hello, good afternoon everyone. Welcome to Raw and Real. It's me, Rain. And kung bago lang po kayo dito sa channel ko, thank you so much po for watching. Sana matapos yun until the end. And thank you for supporting me. So today, samahan niyo po ako to get ready with me for a minimal makeup look. Perfect po for Sunday Mass. And today, samahan niyo din ako for a little bit chikahan about myself, about my journey as a makeup artist and as an entrepreneur. So let's get started. So let's start po with bare face. Kailangan malinis. Mukha siyang hindi malinis. So parang breakout. Yeah. But then again, this is a raw and real vlog. So wala tayong tatago. So let's start na i-clip yung hair para at least hindi siya makati sa face. There's a lot of imperfection. Lagay ko lang siya. Ayan. Grabe yung face talaga. So, I don't have an idea kung this one is due to stress or due to dun sa ginamit kong hormones na kilala. But then again, I don't want to highlight this one on my YouTube para sila because then again, hindi lahat ng hormones ay para sa lahat. So, I go back 2 months ago, or I mean 1 month ago, doon sa kung saan talaga kaya. And then, as you can see, mas okay na siya. Namumula lang since I'm using rejuvenating. Mag-start tayo to clean our face. So, na-clean ko na yung face ko since tapos ko lang maligo. And after that, primer. So, this primer is from O2O. Ito yung ginagamit ko for my mga clients. So, ilalagay ko lang siya sa back of my hands. And then make sure then na-clean yung ating kamay before we put this one on our face. So, this is a primer. Ayan. Grabe ko nila yung face ko since hormonal balance ko. And also siguro kasama din ng stress. Kaya lumala yung breakouts. This is my worst face scenario. Nakakalungkot. Pero, I just want to set your expectation po na every time na nagsisimba ako or lumalabas ako outside ng bahay, hindi talaga ako mahilig mag-makeup. So, I'm confident kahit na madami akong burug-burug sa face, discolored. And yeah, I don't care what other people say about my face. Lagi siya napupunta. Kasi nga, syempre, mukha yung unang nakikita every time na lumalabas tayo ng bahay. But yeah, okay lang sa akin. Since open lang sa mga rin. Also, it's part of being a human being. Diba? So, after kung mag-primer, so, hinahayaan ko lang siyang matuyo. And then, I'll gonna put this Face Lady Color Correct Concealer. Nalagay ko sa mga areas kung saan madaming imperfections sa face. Since minimal makeup na lang talaga yung gagawin. So, ibig sabihin, less is more. Yeah, so, I'm also using this one to my client. So, I'm just gonna grab a brush. Then, nilagay ko lang siya sa face. And so, ipo-close up ko kasi I'm only using my phone sa pag-film. And then, wala akong kaharap na salamin. So, magre-rely na lang ako sa camera ng phone ko. So, I'm gonna use this red concealer. Dito actually peach. Pero mas maganda yung peach. Yung pang product. And also, right now, what I'm gonna use is yung mga local products lang na available sa market. And nag-start ako as a makeup artist last year. So, ibig sabihin, 1 year na ako ngayong taon. I believe October din ako nag-start. Since October, madaming event. So, yun. Nag-start na ako. And by the way, that time kasi, I'm also a work from home. Until right now naman, work from home din ako. So, naging privilege din siya for me to start having an extra income, of course, kasi syempre kapag may client, extra income. And, yun, dun siya nag-start. So, nag-start ako, yung mga assist lang.
sa mga kaibigan ko kila ate, kila ate MM, and then sa ibang makeup artist. So, yes, as you can see right now, so pinapakloban ko. Then again, nagbe-base na ako sa camera. Pero mamaya titingnan ko siya dun sa salamin. Drag ko lang yung salamin ko. I'm not a pro makeup artist. To set your expectation. I just have a little knowledge how to apply, and sa dami ko naging customer, nag-improve din talaga yung knowledge. And also kami naririnig ko yung mga background nurses. Sorry kasi may event dito. Malapit kami sa port. Ayun. So dahil may event, may ingay-ingay. Hindi ko alam kung talagang rinig siya here. So ang dami kong redness. Even dito. Lagi ako nag-breakout dito sa part na to, sa ilalim ng ilong. Pagitan ng bungangan. Ayan, dyan ako lagi nag-breakout. Huwag ko kung bakit. Pero minsan, siguro hormonal imbalance din talaga. Since kapag may mga bago sa market ng hormones, ginagamit ko talaga siya, bebs ko. Parang, kapag feeling ko maganda naman, tinatry ko din talaga siya. Then, ang pinaka-lesson sa paggamit ng hormones is yun. Mag-stick ka kung saan ka hiyang. Kahit na anong magagandang product ang lumabas sa market. So, kasi talaga tinatry ko siya. Pero dahil nga nagsasacrifice yung hormones mo, so hindi siya good idea na lagi kang mag-support sa mga new product. So, currently, ginagamit kong hormones is Androcur. So, yun yung ginagamit ko right now. Since nun nga kahiyang, sobrang ganda ng skin ko sa Androcur Plus Dayan. So, hindi siya recommended, of course, sa mga batang transgender. Always consult the right doctor for your hormones. So, huwag magsa-self-consult. Anong proper term doon? Basta yun. So, yes. After nito, i-blend ko lang siya ng ayos. And then, okay. So, ang dami niyang breakouts, Lord. Pero, ganda pa din naman in person. So, after kong i-color correcting face ko, since madaming imperfections na kailangan i-correct itong maybelline. So, ang coverage po nito is medium to light. So, ito din ako hiyang ever since. So, nag-i-stick talaga ako sa Maybelline. And then, I'm on the shades 220. Ayan. So, lalagay ko lang siya. Then, apply ko na siya sa mukha ko using a dry sponge. Ayan. So, nalagay ko na dito siya sa spatula na clear. And then, I'm using this yellow sponge for my face. Okay, so let's start. Ayan. So, tinatap-tap ko lang siya. And as a makeup artist, hindi po ako naggamit ng wet sponge. Kasi hindi po ako sanay sa wet sponge. So, ang lagi kong ginagamit is dry sponge. Hindi advisable yung dry sponge kapag makeup artist lang. Kasi, mas madami siyang na-absorb na product kasi pinsan namin na diba? And, true naman, legit naman na madami siyang na-absorb and a lot of waste product. Since na dry siya, mas madami siyang na-absorb. Hindi ko kasi makuha yung technique using a wet sponge. And dito din talaga ako nasanay sa dry sponge. Yes, madaming product na
then again, consent kasi na yun sa makeup artist. Regardless. So, doon ka talaga papanatag, diba? So, ang ginagawa ko lang is stop motion kasi nga syempre, this is the best way sa paggamit ng sponge. Hindi siya pwedeng i-ganon kasi nga mawawala yung mga products. Yan. And also, kapag madami kang imperfections sa face, so much better na dot lang. And as you can notice also, ang face ko sobrang puti since nagamit na ako ng rejuvenating set. So, papakita ko din on other episode kung anong ginagamit ko on my face. So, doon talaga ako hiyang ever since. Kaya nga lang, grabe talaga yung puti ng face ko. Hindi na siya pantay sa katawan. Pero okay na din kasi siya kaysa hindi magamot or hindi ma-cure yung mga pimples. So, yun. So, as you can see, then again, yung coverage nitong Maybelline is light to medium lang siya. So, hindi siya full coverage. And okay lang din ako dun kasi hindi din naman ako talaga sanay sa makeup artist. Pero and also, a short trivia or fun fact about me. Makeup artist ako pero hindi ako marunong mag-makeup sa sarili. So, lagi lang nag-makeup sa akin si Ate Evo kapag may pageant, si Ate M. And then, kapag di available, nagka-hire ako ng makeup artist. Hindi talaga ako marunong. Siguro ang carry ko lang is mga light makeup, everyday look. Pero yung mga pang-pageant, since contestera nga din ako, pero hindi naman talaga yung pinaka-contestera, is from the block hanggang sa naging evening product. Ayan, so, maganda talaga ng video. So, yun nga, so, ang pinapolish ko lang yung foundation. Ayan, kumuha na ako ng salamin kasi nga hindi ko siya makita. So, then again, ang ano ko is light lang siya. Light lang yung dapat it's minimal makeup for Sunday mask. So, after kong maglagay ng foundation and polish dyan, ang next kong ilalagay is itong bronzer in a shade Warm Honey from She Glam. So, napakaganda nito. So, madami maganda itong review since hindi siya mabilis mag-dry, blendable, and cost efficient. So, inalagay ko lang siya dyan on my face para magkaroon ng warm. Yan. And then after that, gagamitin ko pa din yung ginamit kong yellow sponge kanina to blend this sa face ko. Ayan. Diba? Sobrang bilis nilang i-blend. Nakikita na agad yung dimension ng face. O, diba? Perfect na ang sobrang ganda talaga yung product ko. And affordable. And as a newbie makeup artist, ang ginagamit ko lang usually sa pag-makeup is mga murahin lang din product. Pero alam kong tested and alam kong magdala siya sa face na client. And hindi naman lahat ng high-end products is talagang maganda. So, minsan talaga, to be honest, madaming mura na napakaganda. So, nasa sa'yo na lang din talaga, since you are an artist, how will you be able to maximize your resources? And especially, I'm also a breadwinner. So,
Wala akong ibang aasahan kundi yung sarili ko. So lahat ng gamit ko, from light, chairs, makeup, lahat is sarili kong pangana. And I'm proud of myself. Since yun nga, hindi talaga ako kasi mahilig umasa. Kahit sa mga kapatid ko. So as long na kaya ko, pinag-provide siya. And then after nun is also a cream product from Shadam. Ang shade naman nito is Love Cake. So ito naman po is a cream blush. So ayan, pakaganda nito. Grabe yung so nandiyan ko lang siya nilalagay and also I'm gonna put here unti lang kasi nga minimal makeup lang yung atake natin today. So after that, I'm using the same sponge na ginamit ko sa pag-foundation and then sa bronzer. Okay. So hindi talaga ako nagpo-concealer pag minimal lang siya. Kasi nga, grabe talaga yung breakout ng face ko. Pero still fine. I get used to it. And so, biniblend ko lang siya ng ayos. And then, gifted ang person na to kasi tingnan niyo naman ang eyebrows na yan. So, ang ginagawa ko lang dyan is binabrush ko lang siya. Minsan gumagamit na ako ng mascara. Ayun. Blend lang. Blending is the key. So, last is more. So, mamaya, yung mga burug-burug na yan is matatakpan naman siya. So, ang squirt dyan is the All Day No Seal Blur Powder. So, galing to kay Judy kay Baboy. Ayan. So, maganda talaga siya. From Dr. Sensitive. Ito din ginagamit ko sa mga client ko. Siyempre, iba-ibang shades lang. Ganda niya. Tsaka mura lang din talaga ito. So, ilalagay ko lang siya here para mag-set lang. So, ilalagay mo lang siya kung saan na area kung saan ka lagi pinapawisan. Kung saan mo lang gusto ng, somehow, mabablur talaga yung skin mo. Diba? Ganda. Maganda niya talaga skin. So, kahit bulbul yung face at hindi ganun ka full coverage yung foundation, kapag ginamitan mo siya, hindi ka nag-blur talaga. Pakaganda. So, here that. At the top of my nose, forehead, dito, since dito din pawisin ako. And dito. Ayan. So, busin ko lang yung product sa sayang. Ayan. And after this, isaset ko muna siya. Cute. So, ang next kong gagawin is babrush ko lang to since kami mga area na especially sa mata kasi magkikiling na tayo at mag-eyeshadow. So, for the eyeshadow, ang gagamitin ko po is itong Altiro. Favorite ko itong maganda talaga siya. So, itong shade na ito yung gagamitin ko. Itong light na medyo may glittery. So, and then, try ko lang siya here. So, minimal lang. Nagkagala naman. Sa church tayo pupunta. So, ang makeup ay naamot din kung saan pupunta. Hindi yung parang morning center of attraction for sa bahay. So, ayan, nagagam ko lang siya ng ayos. Hindi ko alam kung bakit hindi ako marunong mag-makeup sa sarili ko. Makeup artist naman ako. Nahihirapan talaga ako, lalo yung mga pang-pageant look. Kasi yun nga yun talaga yung kailangan ko. So, i-blend ko lang yung brown na ginamit ko hanggang dito sa nose ko para magkaroon siya ng matigas din yung nose. Then after nun is ilalim naman ng mata para medyo ma-emphasize yung mga eyes. So, yung pagka-pageant ko po before is hindi siya lagi since I'm working breadwinner.
So kapag may budget lang, yun lang talaga ako nasali ng pageant. Pero dati, when I was in college, handler ko lang si ate, walang talagang susupport sa akin. So kapag sinabi kong wala akong budget, ngayon, support naman siya. Siya din talaga yung nagiging mali. Pero nakakahiya pa din, syempre. Kaya hindi din ako pala salida. Kasi nga, less fortunate. Hindi naman less fortunate, nakaka-survive naman. Pero, nagka-college din kasi ako nun, so maraming bayarin. And then, ayoko na din naka-add ng burden sa parents ko. Kaya dati, dalawa din ng scholarship ko. Ayan. So, yung isa hindi ako. So, pwede naman. Basta huwag ka lang papahuli. At saka, scholarship na yan ay galing naman yan sa pondo ng taong bayan. So, deserve natin kaysa ibulsa ng mga katuwag tsaka kurakot. And by the way, ginagamit ko ito kung nasa gitna na ito yung shimmer. Ayan. So, minimal shimmer lang din yung akin ito. Ayan. Para lang ma-highlight yung ganang face. Raise this one here. And then, itong dark shade na to. Hindi pa sira na siya. Ayan. So, dito lang yung dark shade. Ito talaga siya ng eyes. Hindi ko talaga ako madumi sa sarili ko. Kasi color. Okay lang. Kasi baka magmukha ko maswang. Ayan. So, ngayon ko lang din talaga kasi naisipan na maging makeup artist. So, dapat pala nung college palang makeup artist na talaga yung kinareer ko. And so, main purpose ng makeup artist is to earn extra since sometimes hindi enough yung kinikita talaga. Bakit? So, kinukuha ko lang usually since sobrang kapal naman yung feeling ngayon. So, hindi pa ako nag-aaral. So, para mawala yung mga powder, pinabrush ko lang siya. So, hindi ko nag-update sa lahat. Hindi ko nag-repress ng beauty. So, yung kasing talagang, kapal-kapal ng makeup. So, usually, finalize ko lang to. And then, ready na for church. Ang pagmumukha na yarn. So, eto na. This is the final look. Ay, hindi ko na pala siya na-record. Pero thank you so much po for watching till the end. Diba? Parang wala naman nagbago. Burug-burug ko yung face. Thank you so much. Like and subscribe. It's cause I thought that you would like it. I'm only come for the sake of our sides. Because I want you to like it. The only reason I can't do